Okay, balikan lang natin guys yung mga itinuturo ni Doc Atoy Arbolida patungkol sa tubig lamang. 8 basong tubig lamang ang makakagaling ng iyong iba't ibang karamdaman. Subalit mayroon ditong 4 na sakit na hindi ito applicable. Ano-ano yon ay ito po si Doc Atoy Arbolida. Pakinggan po natin guys. Yung may rheumatic heart diseases, liver cirrhosis, chronic kidney diseases, and ascites. Bakit? Itong 4 na to, 1 liter lang ang maximum na tubig na pwedeng inumin. Yung may rheumatic heart diseases, liver cirrhosis, chronic kidney diseases, and ascites. Bakit? Itong 4 na to, 1 liter lang ang maximum na tubig na pwedeng inumin. Okay, yun po guys ang iba't ibang 4 na uri na sakit na hindi pwede sa 8 basong tubig. Sapagkat maraming mga comments na hindi sila pwede na uminom din ng 8 basong tubig ay sapagkat ang kanilang minimum ay 1 liter lamang. Sapagkat mayroon na silang karamdaman na iniinda sa kanilang mga katawan. Subalit ito guys ay napakagandang pamamaraan lalo na sa ating mga kabataan na nasa kalusugan pa ang kanilang pangangatawan ay kapag ganito ang kanilang sinusundan. Ngayon maging totoo tayo sa isa't isa para bilang doktor makatulong po ako sa inyo. Yung totoo ha, ikaw ba, nakakainom ka pa ba ng 8 basong tubig araw-araw o hindi na? Yes. Salamat sa pagiging tapat. According sa data namin sa DOH, tingnan nyo, according sa data namin sa DOH, mahigit 90% na ng pamilyang Pinoy ang hindi nakakasunod sa pag-inom ng 8 basong tubig. So, sasampulan ko kayo kung isa ka sa hindi nakakatupad niyan. Monday o Lunes, nakainom ng 8 o hindi? Kung hindi, tignan mo, araw pa lang ng Lunes, hindi na normal ang katawan mo. Okay? Martes, Tuesday o Martes, nakawalo o hindi? Kung hindi na naman, pabagsak ng pabagsak ang water level inside. At habang bumabagsak ang tubig sa loob ng katawan, lumalapot ang inyong dugo at nagiging acidic ang buong katawan ninyo. At syempre, elementarya pa lang na ituro na to. Kapag ang katawan ay acidic, lahat ng sakit pwedeng pumasok. Pero, kapag ang katawan ay alkalinized, walang sakit na pwedeng kumapit. Kung simulat sa pool hanggang ngayon, nagagawa mo ang napakasimple na uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Wala sanang may sakit sa inyo ngayon. Ayan po guys ay maganda kung simulat sa pool ay ginagawa mo na yon ay hindi ka na nagkakaroon ng iba't ibang karamdaman. At kung mayroon ka ng karamdaman na katulad ng sinasabi ni Doc ay hindi na yan pwede para sa atin. Yun po ay malinaw, kaya nga natin binabalik-balikan ay sapagkat nakikita ko ang iba't ibang comments ng ating mga kaibigan na hindi sila pwede sa 8 basong tubig. At ito pa ang karagdagan na sinasabi ni Doc patungkol sa hindi pwede ng 8 basong tubig yaong mga may karamdaman at yung mga sanggol din. By the way, hindi nga pala to applicable. Baka si-share kasi, teka lang ako, bawal ako dyan. Hindi ito applicable sa 4 na sakit. Okay, ano yon? Yung may rheumatic heart diseases,
liver cirrhosis, chronic kidney diseases, and ascites. Bakit? Itong apat na to, 1 liter lang ang maximum na tubig na pwedeng inumin. Tama ba, kuya? Kaya hindi ko to itinuro para magdoktor-doktoran kayo, ha? Yung iba kasi nakatinsakin, pag uwi, uy, sabi sa kumari, uminom ka ng 8. Eh, ganito yung sakit, patay. Tapos, hindi rin po ito applicable sa mga baby, ha? Baka namang 8 buwan pa lang, naku, 8 baso. Malulunod ho yun. Meron tayong tinatawag na age bracketing. Gusto niyo matutunan? Pag 3 years old, 3 glasses ang minimum. Pag lumagpas siya ng 3 baso, very good. Pag 4 years old, ang minimum 4 glasses. Pag 5 years old, 5 glasses. Ilang taong ka na? 79 glasses. Sabi na, 1 drum yun. Hindi ho. Kasi may narinig, 1:1. Hindi ho. Pagdating po natin ng 8, yun na po yung minimum. Yun po guys, binabalik-balikan lang natin ang mga ganitong mga pagtuturo ay sapagkat hindi lahat ng mga tao na po pwede uminom ng 8 basong tubig, lalo na yung may mga sakit na at may karamdaman na, katulad nitong nabanggit ni Doc Atoy Arbolida. Yung may rheumatic heart diseases, liver cirrhosis, chronic kidney diseases, and ascites. Bakit? Itong apat na to, 1 liter lang ang maximum na tubig.